morning, Ma'am Bel Guillermo. Mama Julia Reyes. Yan po sa Hawaii. Magandang oras po sa inyo. Ma'am Irene Raspisio Domingo. Maraming salamat po. Ay Dedet Maningas. Ay Auntie Merling. Uncle Arnel Valeriano and Auntie Elena. Good morning po. Isa na naman pong umaga ang binigay sa atin ng Diyos. Isang araw muli para tayo ay makagawa ng mga bagay-bagay na nakakalugod sa Kanya. Dapat lang na ibigay natin sa Kanya ang ating mga oras nang Siya po ay ating pong mapurihan. Salamat sa Diyos sa Kanyang kabutihan, mga kapatid, and for giving us this privilege again to be together, to pray, and of course to learn from His Word. Yes, magandang umaga po sa ating lahat. Yes, Manang Lenita Hernando, dahil po sa Hawaii. Magandang oras po. Judy and Brenda Rosales, good morning. Magandang oras po sa inyo. Na-miss po namin kayo sa ating pong mga live. Brother Judy and Sister Brenda Rosales. At salamat sa Diyos at kasama namin kayo ngayon. Maraming salamat. Sir Vernon Mingo, magandang umaga po. Ma'am Betsy, ayan, salamat. Good morning po, Pastor. Maraming salamat and good morning. Magandang oras sa iyo, Betsy. And of course kay David Asuncion Maningas Jr. Ayan, magandang umaga, pamangkin. And of course kay Ma'am Christy Andakutan, maraming salamat po. Isa po pong awitin na ating pong pakikinggan, na awiting pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Opo, habang tayo ay nagkakape, isipin po natin kung gaano kabuti, kabait ang Diyos sa ating buhay. For sustaining our lives. Opo, lagi pong ipapaalala sa atin na lahat po ng mga biyaya ng Panginoon na ginagawa niya sa ating buhay ay napakasarap pong isipin at balik-balikan, dahil they will encourage us to continue on, because we know that God is with us, as He promised us. He will never leave us nor forsake us. Yun po ang Diyos. Kaya salamat sa Kanyang pagpapala. At salamat din minsan sa Kanyang pagpapalo, sa lahat ng Kanyang pagpapalo. Meaning, sa mga natutunan po natin sa mga pagkakamali. In where alam po natin na yun po ay pagkakamali at ating pong itinatama sa pamamagitan pa rin ng Kanyang biyaya. Kaya salamat sa Diyos.
Yes, good morning po. Cheryl Sampayan. Ayan, maraming salamat. Sa buhay ko ngayon, kung hindi sa'yo ay walang matatanong ang mga pagsusumikap ko. Kaya't sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri. Sa mga nanonood po dyan, pwede po kayo mag-comment. Kahit sabihin nyo lang po kung saan yung location ninyo. But if you have question about the Bible, you can ask question, of course. And if may mga gusto po kayong batiin na magbe-birthday o kaya mag-anniversary, sige lang po. Sir Eugene Somera Asuncion dahil po sa Toronto. Ayan. Magandang oras po sa inyo. Jingjing Kamitani, maraming salamat. Amen. Salamat sa iyo, Panginoon. Ayan po, ang awiting nagpapaalala sa atin na sa lahat po ng mga nangyayari sa ating pong buhay, in every blessings, sa lahat po ng ating mga achievements, sa lahat po ng ating pong mga hinaharap na mga sitwasyon, everything, lahat ng mga ating pong nararanasan, yan po ay dahil po sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Panginoong Diyos. Kaya kung darating man ang lungkot o darating man ang mga araw o oras na tayo po ay namumroblema, tandaan po natin, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Alam ng Diyos ang mabuti para sa atin. Dahil lang sabi po nga niyang salita niya dun sa Romans chapter 8 verse 28. For we know that all things work together for good to them that love God. Kaya nga, be sure that you really or we really love God. Okay? For we know that all things work together for good to them that love God. So, ibig sabihin nun, yung mga dumarating sa ating mga pasalin sa buhay, problema, mga pagsubok, kahit na rin yung mga tukso na dumarating sa ating buhay, sila po ay inaalaw ng Panginoon para po tayo ay mag-mature, that we may grow, that we may be edified, to be a blessing, to be a help also to others. Ganun po yun. Kaya salamat sa Panginoon for our achievements. Salamat sa Panginoon sa lahat-lahat. There are so many things to express our gratitude or gratefulness sa ating Panginoon. Kaya huwag po tayo magsawa dahil ang Panginoon hindi po nagsasawa sa atin. And if this life will expire at alam natin na tayo ay totoong naglilingkod sa Kanya, everything counts. Kaya kailangan nating suriin ang ating pong mga puso, mga kakape, kung ang ating pong puso ay totoo ba o tapat ba sa Kanya. Dahil nga po, minsan, alam naman po natin, inuuna po natin yung mga material na bagay na nakikita kaysa sa ating pong Panginoon, in which, sabi ng Panginoon, siya po ay silosong Diyos. Totoo po yan. And one of the names of God is jealous. Can you see that? One of the name of God is jealous. So, tinitignan natin. Di ba, alam natin pangalan ng Diyos, Jehovah, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Rapha, Jehovah Sidkeno, Jehovah Shalom, Jesus, Jesus Christ, King of Kings, Lord of Lords, I am, the great I am. Napakarami po, Emmanuel, Messiah,
Napakarami pong pangalan ang Panginoon Diyos. At sa bawat pangalan may kanya-kanya pong mga characteristics. And alam ba natin na kasama sa kanyang mga pangalan ay ang jealous, mismo jealous. So, God is not only jealous, but His name is jealous also. Yun po yun. Kaya itanim po natin yan sa ating isipan na kung tayo pala ay inuuna po natin yung mga bagay-bagay bago sa Kanya, nako, sigurado yan, magsiselos pa ang Diyos. Lalo na pag iba yung ating pong sinasamba. Pag ina-idolize natin o yung kapwa nating tao, pwede natin hangaan, pero yung pag sinabi natin idolize kasi parang mas mabigat po yun eh. Pwede po tayong humanga, pero pagdating doon sa parang sasambahin natin sila dahil po sa kanilang kasikatan, iba na po yun. Kaya kailangan po natin iset yung ating mind na every time that we are prioritizing the things that we can see and the things that we are wanted to have, ang Diyos po nagsiselos din po, nagpapadibugho din, ayan, sa Tagalog. Kaya salamat sa Panginoon for His love to us, na hindi po siya nagsasawa. And yes, Manang Los Biminda, Asuncion Gonzales, magandang umaga. Manang Mayrisa, Marcelo Akub, salamat sa Panginoon, mga kape. At magsasama-sama na naman tayo dito sa MCD ni Brother Rafi. Of course, this MCD is for all of us. Maraming salamat for that. Manang Mayrisa, Marcelo Akub, and Ma'am Telma Hara Palcon Ednilao, good morning. And the Ednilao family at anak Titrain Pastor watching. So ano pong oras po natin dyan ngayon? Magagabi na po dyan. Ganito rin po, no? Pareho tayo ng oras, pero hapon kayo dyan. 12 hours ang pagitan po natin. Nauna po ang Pilipinas o Asia ng 12 hours sa Canada ngayong panahon ito. Tama po ba? Okay, so maraming salamat and good morning to Manong William Reynon, and of course kay Manang Madeline. Maraming salamat. Okay, so gabi na pala. Yes, Sir Eugene Somera Asuncion, maraming salamat. Kaasin na lang kaya tawagan natin kasi pareho tayong Asuncion. Anyway, para mas malapit, di ba? Kapatid, di ba? Kas. Yan. So, bago po tayo manalangin, i-update ko lang po kayo sa nangyari po dito sa Ilocos Norte when it comes to this COVID-19 pandemic. Opo, sa Ilocos Norte po to So here in Ilocos Norte, meron po tayong 284 active cases. 284 active cases. Meron pong 23 na bago. Kabila na po doon 23 new cases. Ang nakakalungkot po, meron pong isang namatay, 71 years old. Namatay siya ngayon lang po, kanina lang po naiulat ito 6 hours ago sa Provincial Government of Ilocos Norte page na Facebook. Namatay siya nung isang araw. Siguro binerify kung ang kinamatay niya ay COVID. So, since it is recorded here, it was posted. So, clear po, klaro na siya po ay namatay dahil po siya po ay naging positive po sa COVID. At ito po ay isang public servant din, Barangay Kagawad. Opo, sa kabilang barangay po. Dito po sa barangay namin, Cavite, kalapit barangay lang po ang kanilang pong lugar, Barangay Arani. So, siya po yung naging case number 1361, 71 years old, sa pong babae, taga Barangay 36 Arani, Lawag City. At ang maganda rito, mga kakape, ay meron pong 23 new recoveries. Ayan.
May 23 na bago, pero may 23 na palitan po. 23 na meron pong 23 na gumaling. Ito po, update ko lang po kayo saglit lang po ito. Taga saan ba ang mga nag-positive na ito kagabi? Kahapon. Taga Barangay 23 San Matias, Lawag City. Okay? If you have questions pala, you can ask questions. But if I cannot answer your question today, sa mga susunod po nating mga devotion, doon po natin sasagutin. And if you have someone na babatiin sa kanilang pong birthday or anniversaries, feel free to greet them here and we will greet them. Okay? Okay, so 77 years old from Barangay San Matias, Lawag City. Barangay 22 San Nicolas, San Guillermo. Barangay Liwes, Corimao. Barangay 20 Paratong, Paway. Barangay Nagbakalan, Paway. Barangay Paratong, Paway. Another. Barangay 22 San Guillermo, San Nicolas. Barangay 14 Esther, Bintar. Mga taga Esther, mga kapatid dyan, mga nandun sa Barangay Esther, Bintar. Ingat kayo. Dalawang taga Esther, Bintar. Isang taga Bayug, Burgos. Isa pang vendor. Barangay 4 Nalupta, Batak City. Isa pong bank teller. Sa banko yan na naman tanong nila ngayon. Barangay 35 Biluca, Batak City. Barangay 1 Poblacion, Pasukin. Another one from Barangay Poblacion, Pasukin. Barangay 5 Davila, Pasukin. Barangay 5 Davila, Pasukin. Pangalawa po yun. Balawi, Barangay Balawi, Pagudpud. Isang government employee. Okay. Barangay Barong, Dingras. Taga Barangay Barong, Dingras. Pangatlo, Barong, Dingras, mga farmer. Pang-apat, taga Barong. 5. 6 po na taga Barangay Barong, Dingras. Ayan po ang mga update natin patungkol po sa COVID dito. And please consider to pray for them. Okay. Jan Larry, good morning. Auntie Marilyn Alonso, Emerita Baptista Corpus, thank you very much, ma'am, dyan po sa San Francisco, California. Okay, Manong William Raynon, Rosalie Avero Maningas, good morning, Pastor, and to all listeners and watchers. Nice and feeling blessed having the chance to listen to your preachings, Pastor. Praise the Lord. Thank you very much for that encouragement, Ma'am Emerita. Siya po ay nandyan po sa San Francisco, California, pero meron po siyang bahay dito sa Zamboanga, Lawag City. Bago-bago po nun. Wala pang nakatira. Kaya we will wait for that time that we can be together. I mean, meet in personal. Ma'am Emerita. Jenny Recasa, maraming salamat, Kasin. And of course, kay Cas Flordelisa Asuncion. Anyway, so as we go on, wag po natin kalimutan as we pray. Kung meron kayong mga gusto ipanalangin din, please just whisper. At ipanalangin po natin ang bawat isa sa atin. Especially, ang ating pong kaligtasan mula sa COVID-19. Okay? Thank God that we are saved. Tayo po ay ligtas nang dahil po sa ating pananampalataya. But if it's still a question to you, yung kaligtasan, you can ask questions. At titinan po natin yan sa Biblia, yung mga kasagutan po ng ating po mga katanungan. Ano po, magandang umaga, Ma'am Joanne Raynon, maraming salamat. Okay, so tayo po ay manalangin.
Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. We thank you very much, Lord, for we can come together, united, to praise you, to pray, to express our gratitude. We thank you very much, Lord, for you are always here. You are always there. And you promise us, Lord, that you will never leave us nor forsake us. Lord, kami po ay nagpupuri sa inyo dahil po sa inyong kadakilaan. Kami po ay nagpapasalamat dahil po sa inyong pumbiyaya sa aming pong buhay. As your word says, yung pong kabutihan nyo, yung pong kabutihan ninyo ay ang dahilan o mag-udyok sa amin para kami po magsisi. And that is very true. Because we don't deserve everything na ibinibigay mo po sa amin. And we acknowledge and recognize na kayo po, sa inyo po galing na lahat na to. Despite of how sinful we are, you still love us and bless us. At sana amin po makita iyon at tanggapin namin at maalala namin kung ano po kami sa inyong harapan at magsisi sa aming po mga nagagawang mga kasalanan. Opo, sa lahat po, Panginoon, ang amin po mga naisip na hindi maganda. Sa lahat po ng aming pong mga nasabi na masama. Sa aming pong mga kinikilos. Sa aming pong mga ginagawa na hindi po kaaya-aya sa inyong harapan. Patawarin po ninyo kami. Alam mo po ang sitwasyon ng bawat isa. Alam niyo po ang damdamin ng bawat isa. Maybe there are some who are afraid, in trouble, in distress, may sakit, may pag-alala, kailangan po ng comfort, kailangan po ng encouragement. Don't know exactly what we need and what we feel. Kaya Panginoon, sa oras na to, inilalapit po namin sa inyo ang bawat nanunood ngayon, kabilang ng kanilang mga sa buhay, sa mga nakikinig. Sa lahat po, kahit sa mga nandyan na nagtatrabaho na, and for those who are starting the day, like this time here in our place. Please, Lord, listen to their prayers. Listen to their requests. Unspoken requests, specific requests, special requests. Kung ano man po ang kanilang pong pinapalangin sa inyo. I do pray, Lord, that you may please have mercy on us. Again, Lord, please forgive us for the sins that we have done. And now, Lord, nilalapit po namin sa inyong bawat isa. Protection, guidance, help us, Lord. Bless us. Give us also courage, Lord, to share your word to our friends, to our loved ones, that we may have that courage, Lord, to share to them the gospel, the pure gospel. We thank you very much, Lord. Again, Lord, nilapit po namin sa inyo ang aming po mga kaibigan, mga kakilala, sa kanilang mga request,
for healing. Kay Sir Nemesio Alipi Jr., kay Auntie Marilyn Raca Alonso, kay Janelle Sharp, Panginoon, Evangeline Bendia, Natalie Cheng, and we pray, Lord, for Sir Alcaraz, Trinidad Cabigon, Ma'am Geraldine Manuel. And we pray also, Lord, for the healing of Delberto Cañete Jr., kay Jong, kay Manang Irene Laborte, Manong LD Alonso, Chiki Alonso, Ma'am Telma Hara Paraconet Dilaw, Sir Benz Alpapara Carla, Grami Krame for fast recovery. Kay Manang Elizabeth Cirilo, that you may please strengthen her. Palakasin po siya at gamutin, Panginoon. Opo, ganoon din at nilapit po namin sa inyo ang aming pong mga mahal sa buhay that needs strength. Please, Lord, palakasin mo po sila. Gabayan at proteksyonan ang mga nababiyahe, ang mga tatrabaho, sa mga business, that you may please use them to have blessing also to their employees. And of course, Lord, to those who are looking or who are looking for job, please provide for them. Maraming salamat. Alam po namin, Panginoon, na hindi mo pinapabayaan ang aming po mga pamilya. Thank you for your provision, Panginoon. And now, Lord, ilapit po namin sa inyo si Christine Dilaw sa kanyang pong situation sa training camp, that you may please strengthen her, na ang kanyang pong hinaharap na mga testing trials ay lilipas na maging successful po, at matatapos po niya kanyang training at maging ganap na kawal ng aming pong gobyerno. Not only that, Lord, ang anak po ni Cas Flodris Asuncion sa kanyang pong problema sa family, that it will be settled, Panginoon. I don't know what is the update, Lord, but dinadalangin namin sa inyo and we trust everything to you, including, Lord, sa mga friends or government, in our government. Please, Lord, protect them and bless them with wisdom in every decisions that they will make, and of course, Lord, good health sa bawat sa aming pong presidente, sa mga senators, sa nasa Congress, unity and harmony and love and honesty, that integrity to serve our countrymen with service, pure service that really helps everyone. And of course, Lord, to our governor, to our mayor, and to the community where we are, kahit saan po kami ngayon, at po naman nakikinig sa lugar na kung saan na sila ngayon. We are praying, Lord, that you will please protect also the frontliners and of course the leaders of every communities where we are in. Panginoon, maraming salamat. And also, Lord, sa mga doctors, nurses, continue to protect them. Sa mga educators, teachers, please, Lord, bless them with good health, patience, at ganoon din po, Panginoon, sa mga learners. Please, Lord, give them understanding and wisdom. We thank you, Lord, for the results of their grades. Though there are some, they're struggling, but we pray that you may please give them the desire to continue on studying, dahil po it will be for their future. Maraming salamat po for your word, where we can learn much about godly characters, and of course, Lord, the truth, the doctrines. Maraming salamat po, Panginoon, for this time. Thank you very much, Lord, for every opportunity that you are giving us. Bless, Lord, the radio ministry in Hawaii, that hosted by Brother Marcelino Pablo Gutierrez. Make that program, Lord, be a fruitful program that can reach the hearts of every listeners and will come to know you as their Lord and personal Savior. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, please protect us and please provide our needs. And also, Lord,
Sa mga nandiyan po sa abroad, lahat po sila, gabayan mo po sila, bantayan. Huwag mo silang pababayaan. Kung meron silang sakit, Panginoon, pagalingin mo sila. And to those who have problems financially, we pray, Lord, that you may please help them to have this financial freedom. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa inyo, and we thank you, Lord, for this time to talk about your word. Just give us that excitement, opo, na makapakinig muli at makapag-aral ng iyong salita. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin. Yes, please protect all those who are working home and out the home, out the yard. Lahat po, Panginoon. Help us, please, Lord. Kami po nagkakaisa, nanalangin sa inyo, ay makaawa. Tanggalin niyo na po, Panginoon, ang pandemyang ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Thank you very much, mga kape. Our time now is 6:04. Maraming salamat po sa inyong mga panalangin at pagsama. Good morning, Brother Johnson, Gawiran Tolentino, Manang Marilyn Obayra Totar, Jeff Alonso, Kaasin, thank you very much. Taras Louis Respicio, maraming salamat. Manang Edna Tomas, okay. Ma'am May, Ma'am Jen Aljen, maraming salamat po dyan po sa camp. Maraming salamat po for to all of you who are with us this morning, and welcome to our morning coffee devotion. God bless you all. Debbie, Mark, Magno, Nicolas, maraming salamat. And February, ayan, kasama po natin si February kahit April na. Maraming salamat, kapatid. Okay, so ayan, ano ang ating pag-usapan ngayon? Ano ang ating pong pag-aaralan ngayon? As we started yesterday, the motivations for serving God or for serving Christ. Ano yung mga nag-uudyok sa atin upang maglingkod sa Kanya? Bakit nga ba? Bakit natin siya dapat paglingkuran? Hinihingi ba niya sa atin na paglingkuran natin siya? O dapat lang talaga na paglingkuran natin siya dahil sa mga ginagawa niya sa atin? Anyway, ang sabi ng Panginoon sa kanyang pong salita doon sa Romans chapter 5 verse 8, na isulat po sa Romans chapter 5 verse 8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. For God proves His love to us by dying on the cross, even we are still sinning or doing things selfishly. He died for all of us. So, kung titignan po natin, nandun po yung biyaya ng Diyos na kahit na po tayo nagkakasala pa, ang Diyos ginawa niya ang lahat para sa ating kaligtasan. But we thank God, and we thank God for His grace. Ganun po natatrabaho ang grasya ng Panginoon o ang biyaya ng Panginoon. Na we don't deserve the salvation that God is offering us. But because of His grace, because of His love, patuloy po tayong na inuudyokan na dapat tayo po ay maniwala sa Kanya, manampalataya sa Kanya. Dahil nga po, kahit ganun po, kasutil ang ating po mga kaisipan minsan, ang ating pong mga ginagawa, ang ating pag-uugali, nandyan pa rin siya tagmamahal sa atin. Ganun po ang kanyang pagmamahal, pag-ibig sa ating, grabe, sobra-sobra, mga kape. That's why, kung isipin po natin, yes, there are times that we will face this what we call testings in life, troubles, sadness, nagigrieve dahil sa mga namayapan nating mga mag-anak. Inuwar, alam po natin naman lahat naman po tayo, doon tayo patutuko. Alam po natin na there will be a time that this life will expire. Opo, alam po natin yan. Pero hindi natin po alam kung kailan. Kaya ngayon po yung dapat ang mag-motivate din sa atin, dahil nga po hindi natin po alam ang mangyayari sa atin. And that should motivate us also to serve God. So yesterday, ang ating po pinag-usapan
yung mga bagay o mga ganap na nagmo-motivate sa atin o nag-uudyok sa atin upang maglingkod sa Kanya. Katulad nga po, halimbawa ngayon, ano ang ginagawa mo na paraan para upang masabi mo na ikaw ay naglilingkod sa Kanya? Ang paglilingkod sa Diyos hindi lang po yung pagiging full-time sa ministry. I mean, yung surrender mo ang oras mo, trabaho mo, ihinto mo, at punta ka doon sa church at doon ka magtatrabaho full time. Hindi po 'yon ang tinutukoy natin dito. In where hindi po natin hadlangan 'yan. If that is how God will work in your life, and you will decide to quit your job and go into the church and tell the pastor, I want to work, I want to serve God full time, and I want to work here as a full time worker. Kung yun ang inyong pong tinatawag na decision, if that thing will pursue you, o diba? Kung yan ang magpupush sa'yo, na alam mo na yan ang tawag ng Diyos sa'yo, then go. But hindi ko po sinasabi sa inyo na hindi po natin mapaglingkuran ng Diyos pag hindi po tayo full time. Okay? So example, halimbawa, ako, hindi pa ako full time dun sa church as worker. I've been full time for 14 years. Yes, 14 years ako naging full time doon sa church as a full-time worker. And after that, dahil po sa mga kadahilanan na kailangan po nating ayusin ang ating pong schedules, ang ating pong family, kailangan po nating ayusin ang mga bagay-bagay, kaya nangyari ngayon ay resigned being full-time in the church, and now hindi ko po namin sasabihin sa inyo na part-time ngayon. Anyway, what I'm telling you is that we can serve God in any way. Nababanggit ko na po ito sa mga nauna po nating mga devotions, na halimbawa, kung ikaw ay isang public servant, ikaw ay barangay agawad, punong barangay, ikaw ay businessman, may trabaho ka, pumapasok ka sa kumpanya, you are a government employee, you can serve God on that vocation o sa iyong trabaho na ibinigay ng Diyos sa iyo, na pinahintulot na ng Diyos na magkaroon ka. You can serve God sa pamamagitan po ng pagiging honest sa inyong trabaho, sa pagbibigay ng mga guide o yung mga tawag dito, yung tinatawag na counsel, biblical counsel, and by sharing the gospel sa ating po mga katrabaho, mga kaopisina, mga kaklase, lahat-lahat. So isipin po natin, in our situation as individual, ano nga ba ang magagawa ko ngayon para mapaglingkuran ko ang aking tagapagligtas? And what motivate us? What should we think in order for us to be motivated na maglingkod sa Kanya? Yung tandaan po natin, ang sabi ng Diyos doon sa Romans chapter 12 verses 1 and 2, that He is asking us to sacrifice, to surrender our body, a living sacrifice to Him. Gusto niya na gamitin po tayo. Gusto ng Panginoon na gamitin po ang ating pong sarili, ang ating pong katawan, in where we should give to God. Meaning, nagsusurrender po tayo sa Kanya. Lord, kung ano po ang inyong kalooban, yun po ang aking gagawin. At turuan mo ako
at gawin mo ako ayon sa iyong pong kalooban, ayon po sa inyong kagustuhan, ayon po sa inyong puso, plano sa aking pong buhay. Because there is a plan of God in everyone. Meron pong mga plano yan, ang Diyos. Meron pong plano ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. And where we should look for that. Ano nga ba ang kalooban ng Diyos sa buhay ko? Unang-una, ang kalooban ng Diyos sa buhay natin is to follow, to obey, the revealed will of God. Ano ibig sabihin doon? Yung mga sinasabi niya sa kanyang banal na kasulatan, sa kanyang banal na salita, na dapat gawin natin, yung mga alam na natin. For example, halimbawa, ang sinabi doon sa James chapter 4 verse 17, and unto them that knows do good, okay, sa lahat ng mga nakakalam na gumawa ng mabuti at hindi niya ginawa, ito ay kasalanan. So ibig sabihin nun, meron sinasabi doon na kung alam mo na mabuti ang yung ginagawa at gagawin at hindi mo ito ginawa, yun po ay pagkukulang sa Diyos. Yun po ay pagkakasala. Nakakagawa po tayo ng kasalanan sa Diyos if we are not doing the things that we know are good. Okay? For example, mabuti ba ang magbasa ng Bible? Oo. Pero tanong, nagbabasa ka ba ng Bible? Di ba? Parang ganon. Kung alam mong mabuti ang makinig sa salita ng Diyos, sa pagturo ng Diyos, at alam mong mabuti iyon, at hindi ka naman nakikinig, kasalanan po yun. So, they are revealed will of God already that were that we can read and we can see, we can learn in the book or in the Bible. At yung ultimate or yung ultimate goal o yung talagang gusto ng Diyos na gagawin po natin as to serve Him according to His plan. Hindi po natin alam yun kung saan tayo dadalhin. But kailangan nating magpasakop sa Kanya, sumunod sa Kanya. Okay? Ulitin ko po, ang pagsunod sa Panginoong Jesucristo o sa kalooban ng Diyos ay ang pagsunod sa salita ng Diyos. If we are following and obeying the Word of God, that means we are obeying His will. Okay? Yun po ang dapat na gawin natin in order for us na ang Diyos po ay gamitin tayo at dalhin niya kung saan tayo. Talaga niya yung sa kanya, ayun sa kanyang plano para sa bawat individual. We don't know. They are full-time doctors, nurses, teachers who surrender their lives to God in full-time ministry. Nagwi-mission po sila, nagwi-missionary po sila. But I'm not telling that lahat po tayo ganun ang plano ng Diyos. You can stay on the profession that you have. You can maybe sa inyong ginagawa ngayon, doon ka talaga tinalaga ng Diyos, kung saan doon ka rin gagamitin. That's why kung i-evaluate po natin yung ating pong sarili sa maghapong ginagawa natin at sa 7 araw ng isang linggo, i-evaluate po natin ang sarili natin. Dito bilang isang sales clerk, bilang isang sales lady, bilang isang nagbabantay ng tiyanggi, bilang isang nagtatrabaho sa isang pamilya na katulong, bilang businessman, bilang traveler, cargo carrier, kahit saan, name it, kung anong trabaho o vocation what you have, that you have, i-evaluate natin. Ano yung mga nagagawa ko na paglilingkod sa Diyos sa larangan ng ginagawa ko ngayon. Di ba? So, isipin mo, you can pray, and that is serving God. Pag ipinalangin mo ang bawat isa, that is part of our service. Pag yung nagbibigay ka sa mga ministries, that is part of your service. Kung binibigay mo ang sarili mo kahit yung isang kamay mo lang sa pagtatrabaho,
I mean, may maitutulong ka sa mga ministries, and that is your service. So marami pong mga paraan. Now, ano nga ba yung nag-uudyok sa atin? What motivates us? Of course, yesterday we talked about the love of God. The love of God constrained us. For the love of Christ constrained us. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ayon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14. Itong sinasabi mga kapatid. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa atin, nag-uudyok sa atin. Okay? Yun po ang dahil po sa pagmamahal ng Diyos, ito po yung ating naging inspirasyon. Okay? Para maglingkod sa Kanya. Dahil kung isipin natin, sobra-sobra ang pagmamahal ng Diyos sa atin. We are sinners and yet He gave His life for us. Yun po ang dapat nating isipin, mga kakape at mga kaibigan, mga minamahal. Dahil sa pagmamahal niya, ito ang nag-uudyok sa atin upang kilalanin siya bilang ating tagapagligtas, and praise God, tinanggap po natin siya bilang ating Panginoon tagapagligtas. Ano ang tinutukoy mo? Ano ang sinasabi mo, Brother Rafi? Tandaan natin to. Ang buhay natin, hindi natin po hawak. Opo. Some do. Dahil tinatapos sila ang kanilang buhay. But it's still sa permission po o sa pag-aalaw ng Panginoon kung mabubuhay ka o hindi. Di ba? Meron naman nagpapatiwakal, hindi naman namamatay. Di ba? Ganon yon. So, ang ibig sabihin nun, kung tinitignan po natin, nandyan po yon sa kamay ng Diyos. Yung end of yung expiry date, doon, expiration date ng ating pumuhay. Anyway, we are still alive, meron pa tayong pagkakataon, di ba? Dahil naman natin hindi natin maitatanggi na may mga taong sadyang nakakausap mo, bigla na lang sasabihin mo, mababalitaan mo, ay, ganun ba? Nag-uusap lang kami kanina. Ganun, di ba? Ganun ang buhay. We don't know. So, while we are still alive and we have time, we have privilege, opportunity to serve God, let's do it. Let's do it. Huwag tayong magsayang ng panahon. Hindi natin alam. We are still in the pandemic. Not only that, hindi lang naman po pandemic ang problema. Marami. Diba? Nadagdag lang naman yung pandemic eh. And the truth that we don't hold our lives and we don't know when we will depart from this earth, from this world, then we should decide to serve God in any way, sa kahit anong paraan. That alam natin yung makakaya natin kung paano tayo pwedeng maglingkod, kung paano tayo makapaglingkod sa ating Panginoong Diyos. Okay? So, ito po ang nag-udyok sa atin sa pagmamahal niya. Dito po natin siya kilala, tinanggap, inacknowledge bilang ating Panginoon at tagapagligtas. And praise God that because of His love, tayo po ay naligtas. Dahil nga po sa kanyang pagmamahal, pinakita niya, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak sa atin. At dahil po sa ating pananampalataya, tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. And praise God, He promised us eternal life. And that eternal life is free because of our faith. Salamat sa Diyos. And now, because of His love, ito yung mag-udyok din sa atin para maglingkod sa Kanya and to separate from evil. Okay? Kung hindi po dahil sa Kanyang pagmamahal, wala po tayong kakayahan para umayaw sa mga tukso ng buhay. Napakarami pong tukso, alam po natin yan. Tukso sa karangyaan, tukso sa yaman, tukso sa tinatawag nilang pag-ibig, di ba? Tukso sa mga pleasures, yung mga kinagigiliwan natin. Dahil alam ng dyablo, mga kakape, ang kiliti ng bawat isa sa atin. Aminin mo, aminin natin. Alam ng dyablo ang kiliti ng bawat isa sa atin. Alam niya kung saan tayo babanatan at para pabagsakin. In where, yun po ang pinanghawakan ng dyablo. Why? Bakit alam niya? It is because alam niya yung mga nakalipas natin. Alam niya yung mga nakalipas natin, mga kapatid. Alam niya. Hindi niya alam kung ano yung mga plano natin kung hindi natin binibigkas.
Eh, hindi niya maririnig eh. Hindi naman niya mababasa ang utak natin eh. Only God can. Only God can read our minds. Satan cannot. But Satan knows every single secrets of ours according to our past. Based on our past. Okay? Sa mga nakaraan. So alam niya kung saan tayo bumagsak noon. At alam na rin kung paano tayo pababagsakin. That's why we need the grace of God. That's why we need God to strengthen us to resist from the temptation that Satan is imparting or inserting our computer, our brain. Opo, kailangan po natin yan. Kaya nga po napakalaga that we need to separate from evil. Kailangan po nating lubayan, kailangan nating iwanan, kailangan po nating ihiwalay ang ating sarili sa mga alam nating influence na hindi po tama. Kaya nga sabi ko nga merong kasabihan, tell me who are your friends and I will tell you what kind of person you are. Parang ganon, di ba? Meron ding kasabihan na the birds that has the same feather flocks together. Tama ba yun? Okay? The birds that has the same feather, pwedeng ulamin. Anyway, ganun yun eh. Kaya kailangan po nating piliin din kung sino yung makakasama natin. But, bilang mga anak ng Diyos, syempre, alam natin kailangan nating humiwalay just to show that we are different from them. Not to show that we are holier than them. Hindi yung pinapakita natin na mas mabait tayo sa kanila kaya humihiwalay tayo. But we wanted the love of God to flow in our hearts so that we can impart to them, that they may see that what they are doing is not good, and we are giving them time to repent. We are telling them that that thing that they are doing is not good and it's a bad influence to others, and you are separating from them because you don't want to be involved. That's showing you are not tolerating what they are doing. Okay? And because of that, doon natin may papakita na tayo pa kakaiba, and someday they will ask you a question, bakit ganyan ka? Bakit ako hindi ganyan? Ano meron ka na wala sa akin? Diba? And they will come and ask you about the hope that you have. And there, open ka na sa kanila and tell them, my hope that will be your hope, and none other hope than the Lord Jesus Christ. He will be the one who can change you. But first of all, have a relationship with Him. Kailangan mong magkaroon ng tinatawag na kailangan nating magkaroon ng tinatawag na puso para sa mga bagay-bagay na ito, para mai-share natin yung salita ng Diyos. Pero pag wala tayong pakialam sa kanila, yun pa ang problema. Paano tayo mag-iilaw na maliwanag sa kanila if we are not showing them a good example as God wants us to do? And let us always remember that kailangan lagi nating isipin yung tinatawag na pag-ibig ng Diyos, na siya po ang kadahilanan kung bakit kailangan nating humiwalay sa kasalanan o sa kasamaan. Okay? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ito rin ang nag-uudyok sa atin na maglingkod sa Kanya at mag-surrender. Okay? Surrender. Napag-usapan natin yan kanina. To sacrifice our body. Okay? To give our body. So, to submit our body to Him as a living sacrifice according to Romans chapter 12 verse 1. Okay? Alam nyo ba na nung tayo ay ligtas, tayo po ay tumanggap sa Panginoon, hindi na natin pag-aari ang ating sarili? Have you learned that before? Do you know that? And do you believe that? Ito sinasabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and verse 20. Tingnan nyo What? 1 Corinthians chapter 6 verse 19 verses 19 and 20. Ito sinasabi. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? O, di ba? Ang ating pong sarili, ang ating pong katawan, hindi po natin pag-aari. Bakit?
For ye are bought with a price. Tayo po ay binili ng Diyos. Ano ang kanyang pinambili sa atin? Ang kanyang banal na dugo. Ang kanyang pong blood. His blood. Yun po ang payment niya sa atin. Binili po niya tayo. So, He purchased us with His blood, His own blood. For we are bought with a price, and that is the blood of Christ. Therefore, since this body is not ours, then we should give it to Him. He has the right to use our body. Yun po yun. So, as we understand His love to us, and it's because of His love, dito po natin nalaman ang kaligtasan natin. And because of His love, tinanggap natin siya. And because of His love, kailangan po natin humiwalay sa masama o sa kasalanan o sa paggawa ng mga hindi ka nais-nais, hindi kaaya-aya sa kanyang harapan. And because of His love, kailangan po natin i-surrender ang ating sarili sa Kanya. Bakit? Pag-aari na tayo eh. Sa Kanya ito eh. So, I do have the right because I am still claiming that this body is mine. But no, it's God's. Ito pag-aari ng Diyos. Ikaw ay pag-aari ng Diyos. Kung totoong ikaw ay tumanggap sa Panginoon, pag-aari ka na ng Diyos. So, ibig sabihin nun, meron siyang karapatan sa buhay mo. Siya ang nagmamayari sa atin, and He is the one who has this karapatan para gamitin po tayo. Intindihan po ba? Ito siya sabi, for ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and your spirit, which are God's. Yan po, mga kapatid. And because of that, His love, He wants us to surrender our lives as we separate from the world, and so that we can serve Him in service. Maglingkod po tayo sa Kanya. Bakit? Isipin po natin to. Last verse ito, mga kapatid. And we will tapos na. Because I know na meron na po tayong natutunan dito sa awa ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon. Kailangan natin maglingkod sa Kanya. Bakit? Tingnan nyo doon sa Psalms 116 verse 12. Psalms 116 verse 12. Ito sinasabi. What shall I render unto the Lord for all the benefits toward me? Ano ang ibabalik ko sa Kanya? Ano ang maibibigay ko sa Kanya? Ano ang maipaglilingkod ko sa Panginoon? Sa lahat ng bagay-bagay na ginawa niya sa akin. Grabe. All His benefits. Benefits, di ba? Our life, that is a benefit. Our health, that's a benefit. The riches that you have, your wealth, your profession, your possession, your position. Di ba? Nandiyan lahat. Benefits po lahat yan. Pamilya mo, benefit lahat yan. So with all these benefits that God is doing or giving in your life, ano ang babalik mo sa Kanya? Di ba? And now we understand that this body is not ours. Sa Kanya ang ating katawan. So what we will do with that body? Di ba? So napakahalaga, mga kakupe, to serve Him. Because we know that He loves us so much. And that should motivate us to serve Him more. To do more for Him. Because He loves you and He wants to use you and me. Praise be to God. May God's Word penetrate in our lives, and may the Holy Spirit continue to work in our midst. Purihin ang Panginoon. Salamat po, Panginoon, for this time. Thank you very much, Lord, for all our friends here, the viewers, the listeners. Alam niyo po ang kanilang pong situation. Alam niyo po, Panginoon, ang kanilang kailangan. Alam po din niyo, Panginoon, na kami po ay dapat na naglilingkod sa inyo sa lahat ng paraan. Sa anumang paraan. Anyways, alam po namin na ito po ay nakakatulong para may bahagi ang inyong salita, lalong-lalo ng kaligtasan sa mga hindi pa naliligtas. We thank you very much, Lord, for your word. Help us, Lord. Help us to do the things, to seek your will and to do them. And while waiting for it, we should follow your revealed will. Yung mga ipinakita mo na sa amin, ayon sa amin po na pag-aralan at sa amin po mga nabasa. Bless our families, Lord. Please provide our needs. Please, Lord, please protect us from this pandemic. Please, Lord, strengthen us. Bless all the birthday celebrants, and for those who will celebrate their anniversaries, that they may use this new chapter of their lives praising you and knowing you more.
in serving you. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin. Thine be the glory. Turuan niyo po kami ngayon, maghabang ito sa mga tutulog na, please give them enough rest. Sa mga nagtatrabaho pa, please Lord protect them and give them wisdom. At sa mga nagtatravel, please protect them also. Sa mga seafarers, sa mga nandiyan po sa abroad, and of course Lord, sa lahat po ng mga kasama namin dito. Maraming salamat. Dinadalangin namin sa inyo na sana kami po ay magamit inyo ulit bukas sa mga susunod na mga oras at sa buong buhay namin. Ito po ang aming dalangin. Maraming salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen and Amen. Ang oras po natin 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. Napakaganda po nun. Okay, maraming salamat po sa ating lahat. And let us play now the birthday song. Okay. Happy birthday kay Alex Grayson. Alex Grayson. Agbayani Domingo. Jillian Jill. Kay Jillian. Happy birthday kay Kian Sabion Corpus. Kian din po sa Amerika. Happy birthday Kian Sabion Corpus. Kay Gayson J. Dewey. Yan. Happy birthday sa inyong lahat. Maligayang party, maligayang party, maligayang party sa'yo. Nawa'y tuwing birthday mo, ikaw ay maligaya. Happy birthday and happy anniversary to all the birthday celebrants and those who will celebrate anniversaries. From the Morning Coffee Devotion, happy birthday and happy anniversary to all. Advance happy birthday to Mercy J. Corpus, April 25. Yes, happy birthday in advance, Manang Mercy Corpus. Lagi po natin nadadaan ang kanyang bahay. Minsan sigawan natin siya, happy birthday from Ma'am Emerita, of course, from all of us. Maraming salamat po. Manang Louie, thank you very much. Dede, thank you. Brother Marcelino, Pablo Gutierrez, thank you very much. Jeffrey Rosales, thank you. Mark Hill Calano, good morning. Be a good example to others. Amen. Birds of the same feather flock together. Ayan. Thank you very much. Manang Miriam Munoz, thank you very much. Manong Edwin Atawile. Brother June Beresanya, God bless you, brother. Jana May Flores, maraming salamat. Ma'am Jana, welcome to our morning coffee devotion. Okay, please pray for the family of the late Junior De La Cruz for comfort in the time of his sorrow. Ayan po. So, please consider that and let's pray for that, mga brothers and sisters, mga ka-MCD, mga kape. Pray for the family of the late Junior De La Cruz for comfort in this time of their sorrow. Lay Reyes, thank you very much for joining us live. Thank you very much, Lay. God bless you. And of course, sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig sa KKNE, Crisis the Answer, every Monday yan po sa Hawaii. 4 to 6 p.m. Monday. Hosted by Brother Marcelino Pablo Gutierrez. Please feel free to have that time. I mean, use that time to listen to KKNE 940 kilometers, Pinoy Power Radio, dyan po sa Honolulu, Hawaii. Dyan po sa Waipahu. Please listen to the radio program, Crisis the Answer, hosted by Brother Marcelino Pablo Gutierrez. Okay? At sa lahat ng mga kasama natin ngayon, if hindi po natin sila na-greet, pasensya na po kayo. And of course, kay Vincent Marcos and kay Christy Belavista. Okay, ayan po. Ingat po tayong lahat. And again, gusto ko pong magkaroon ng mga questions and answers dito. And if you have questions, feel free to ask questions. Pero sagutin po natin yan sa mga susunod po nating mga devotion. So, muli-muli, panahon na para magpaalam po ang inyong lingkod. Ito po si Brother Rafi, si Kagawad Paeng. Lagi nagsasabi sa inyo sa lahat ng sitwasyon sa ating buhay, mapa-negatibo o mapa-positibo.
Huwag po natin kalilimutan, unahin po natin ang Diyos. God first. Amen? Stay safe, do good to others, follow the guidelines, support the LGUs, respect the frontliners, share your blessings, pray for our family, our community, our country, and let us pray for the world. God bless us all. Mabuhay. Aloha. And I love you.